Dear Lord, we continue in prayer to ask you to bless your people, lift up your name, and may your truth be declared in power, in majesty, in splendor that befits you, the source of such truth. Dalangin namin, Panginoon, na inyo pong kabutihan ng maghari sa aming kalagitnaan. Even as we are gathered here enjoying your protection, may you also protect our loved ones who are out of sight right now. May you protect all the things that you've given us, even properties, O Lord, that are now under your care. Hinihiling namin, Panginoon, na kami, ang mga tungkulin namin at mga dapat bantayan na ngayon ay di namin nagagawa dahil kami nagtitipon-tipon to worship you. May you take charge and your holy angels guard them against evil men and against evil spirits. We also ask, Lord, that you protect us from the presence of malicious spirits and malicious people who may want to take advantage of our trust as we pray and as we concentrate on you. Lord, purify even our surroundings. We reject, rebuke, and drive away any presence of evil in the name of Jesus. And we completely put ourselves, our well-being, under your care and your trust, Lord. You are our guardian, our keeper, our pastor. You are our shepherd. May your will be done in our lives. And Lord, may the words that you will plant into our hearts take roots, bear fruits of righteousness. So Lord, humihingi po kami ng karunungan, maunawaan ang hiwaga ng iyong salita. Give comfort to our bodies, especially those who may have some discomfort or illnesses. In the name of Jesus, we seek comfort. We like, Lord, to concentrate on your word and not to be hindered by any feeling, physical or emotional. We pray, Lord, that you will do your will, and we trust you as we ask in Jesus' mighty name. Fast and feast. Ito pong si David, alam na natin na nagkaroon siya ng kasalanan laban kay Bathsheba, isang married woman na na-attract siya, pinakuhan niya, at gumawa siya ng paraan upang linlangin ang asawa nito at nang hindi niya magawa, ay tumahi siya ng isang plot para yung asawa na si Uriah ay mapatay at pagkatapos makuha niya si Bathsheba at maging kanyang asawa. The Lord sent Nathan, the prophet, to rebuke David because the Lord was displeased with David's sin. Then David acknowledged his sin. Nevertheless, he would harvest the fruit of such sin. The Lord forgave him. He will not go to hell. He will not be killed for it, but he's going to suffer the consequence. 2 Samuel chapter 12, verses 13 to 19. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Ito po ang realization niya nung siya ay kinonfront ni Nathan tungkol sa kanyang kasalanan. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. But because by doing this you have made the enemies of the Lord show utter contempt, the son born to you will die. After Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had borne to David, and he became ill. David pleaded with God for the child. He fasted and went into his house and spent the nights lying on the ground. The elders of his household stood beside him to get him up from the ground, but he refused, and he would not eat any food with them. On the seventh day, the child died. David's servants were afraid to tell him that the child was dead, for they thought, well, the child was still living. We spoke to David, but he would not listen to us. How can we tell him the child is dead? He may do something desperate. David noticed his servants were whispering among themselves, and he realized the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied. He is dead. Isa pong malungkot na kabanata sa buhay ni David na pinagpala sana ng Diyos ng napakaraming mga bagay. Mula sa pagiging isang pastol, ginawa siyang hari ng kanyang bayan. Binigyan ng maraming tagumpay sa kanyang mga digma. Binigyan pa ng maraming pabor at pati yung kanyang hilig na napakarami niyang mga kasamang mga nagbibigay sa kanya ng comfort, ibinigay pa rin, nandun. David publicly acknowledged his sin. And then Nathan declared that David would not die, that David's son by Bathsheba would die. Hindi po natin topic ngayon yung correctness ng Diyos kung bakit itong batang ito'y kinuha. Dapat laging correct ang Diyos at yan ay hindi natin topic ngayon, but we have no doubt. Then the baby got ill and the baby died. Let's take a look at how David prayed before this baby died. Let's take a look at David's fast. Siya po'y nangilin
at talagang hindi siya kumain ng matagal. What to do before God answers prayer could be the informal lesson we can learn from this episode. David pleaded with the God for the child. David fasted and David lied down on the ground. So siya po ay hindi maalo ng mga gustong magbigay sa kanya ng konting ginhawa, nagmamakaawa, namintuho, nanikluptuhod sa Diyos, at siya po ay nangiling, hindi kumain, at siya ay nakapatira pa doon sa sahig, at yun ang ginagawa niya araw-araw. Walang makakumbinsi sa kanyang bumangon, walang makakumbinsi sa kanyang kumain. Sa ikapitong araw, the boy died. David's servants were afraid to break the news. Sino nga ba naman ang gusto magsabi sa hari na namatay na yung mataimtim niyang ipinagdarasal na anak? David noticed his servant's behavior and asked if the child was dead. Siguro nahalata niya, iba yata ang kilos ng mga katulong ko ngayon, bulong-bulungan dito, masyadong mga malulungkot. At nagtanong siya, patay na ba ang bata? And the servants answered, yes. Patay na po ang bata. 2 Samuel 12:20-25 sa pagpapatuloy. Then David got up from the ground. After he had washed, put on lotions, and changed his clothes, he went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request they served him food, and he ate. His servants asked him, why are you acting this way? While the child was alive, you fasted and wept. But now that the child is dead, you get up and eat. He answered, while the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. But now that he is dead, why should I fast? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. Then David confronted his wife Bathsheba, and he went to her and lay with her. She gave birth to a son, and they named him Solomon. The Lord loved him, and because the Lord loved him, he sent word through Nathan, the prophet, to name him Jedidiah. So we looked at David's fast. Now take a look at David's feast. And maybe we can learn what to do after God answers prayer. So as soon as he learned that the child was dead, David got up. Yan ang una niyang ginawa. Patay na ba ang bata? Opo, patay na po. Ine-expect siguro nila, maggugulong-gulong, maglulupasay, mananangis. Pero tumayo si David. He washed. He cleaned himself. Naligo, nag-ahit, nag-ayos ang kanyang katawan, and put on lotions. No? Mga pabango, pampaginhawa, change his clothes. So hindi siya nagbibihis. Mula na siya nagluksa, nagbihis siya ngayon. And went into the house of the Lord and worshipped. No? He groomed himself for worship. And then he went home and he ate. Nagtaka ang mga katulong. Pambihira itong amo natin. Dasal ng dasal. Ayaw kumain nung buhay ang bata. Ngayong namatay, ngayon kumain. Ngayon nagbihis, ngayon naligo, at ngayon siya lumabas sa mundo. His servants were bewildered and asked why David fasted and wept when the child was alive, but got up and ate when the child was dead. David replied, before God answers, do everything you can to plead with God and to express your plea before God. After God answers, accept His answer. Get on with life. Look at the positive side of the answer. Nakikita po natin yon. Sabi nung buhay pa, nakiusap ako ng nakiusap sa Diyos. Sinong nakababatid sa atin kung ako'y pakinggan, kahabagan, at pagbigyan. Subalit ngayong sumagot na, tatanggapin ko na ang sagot. Ano pa ang gagawin ko? Makiusap ang muli, lalo pang palungkotin ang aking buhay. Tuloy ang buhay. I'm going to rise, wash, change my clothes, put on lotions, and worship the Lord. Then, having been comforted, he was now ready to comfort someone else. Yung ina nung namatay na bata. So David comforted Bathsheba. And David went on with life. He lived with his wife normally and positioned himself to receive God's possible blessing. He lay with his wife Bathsheba and received God's appointed son, Solomon, the beloved Solomon. So namatay ang anak. Matapos ang pakinikluhod sa Diyos, ang pagsusumamo, namatay ang anak. Bumangon, nagbihis,
sumamba, kumain, at muli niya uling itinuloy ang kanyang buhay, sumama sa kanyang asawang si Bathsheba, at binigyan sila ng anak na si Solomon, na ating kinikilala ngayon na pinakamatalinong taong lumakad sa balat ng lupa. What can we conclude and what can we learn from such an episode in David's life? Praying is asking God to do what we want, but according to His will. Mananalangin tayo. There is submission. Our prayer may be accompanied by fasting, by fervent pleas, and by expressive acts. But praying is being ready for God's answer, even for a no. Ang no ng Panginoon ay kasing tamis ng kanyang yes. Pareho lang nagaling sa bibig ng Panginoon, so blessing yon. Yung sinabi ng Lord na go and stop, magkamukha lang yun ang halaga. Yung sinabi ng Panginoon na bibigyan kita at di kita bibigyan. Bibigyan kita, babawian kita. Magkasing halaga lang yun sapagkat ang Diyos ting may ginagawa, ting may sinasabi. Sang-ayon man yun o hindi sa ating kagustuhan, yon ay blessing. Because God cannot help but be God. Therefore, God cannot help but bless. Because our God is a blessing God. So sa pakikitungo niya sa atin, lagi niya tayong bine-bless. Kahit palo ng Panginoon, blessing. Sapagkat kung hindi ka papaluin, baka hindi ka na magising sa katotohanan, magpakalubog-lubog ka sa pusaling iyong pinagtatampisawan. So may palo para ka magising. Blessing yun. May ibinibigay siya, blessing. May ayaw siyang ibigay, blessing. Sapagkat may mga bagay na pag tinanggap natin, nagiging lason sa ating buhay. So as soon as God gives His answer, what do we learn? Accept it. Dadasal-dasal ka, sinagot ka. Nung sinagot ka ngayon, dadabog-dabog ka, tatampo-tampo. Pagka ang sagot ay no. Kaya no at kaya yes, thank you Lord, because you're the one who answered. And you cannot be wrong. I may be so emotionally involved with what I want. I may be too engrossed with it. Maaring nabubulag ako ng aking emosyon o kagustuhan, pero ang Diyos hindi nabubulag, kaya tama siya. And as soon as God gives His answer, get on with life. Ituloy ang buhay. Panalangin mo sa Panginoon, one take ka lang sa board, o hindi naging one take, ituloy ang buhay, mag-review uli. Hanggang may mundo at may tinta, kumuha ng test. Hanggang may nagbibigay ng examen, take it. Get on with life. Hindi yung tatampo-tampo ka, hindi natupad. Humihingi ka ng ganong negosyo, hindi nangyari. Get on with life. Find another thing to do. Meron kang gustong iligtas na bagay, isang maaring proyekto, hindi natupad, nag-iba yun. Kadadasal mo naman, get on with life. Hindi pwede na wala ka nang gagawin kundi lingunin yung mga sayang, yung mga humutok, at yung mga hindi nangyari. And then position yourself for God's will and for God's blessing. Ang problema nitong si David, namatayan ng anak. So anong ginawa niya matapos na ang anak na ito ay namatay at nakuha ng Diyos? E di muli siyang sumiping sa kanyang asawa, muli niyang itinuloy ang buhay, at ayun, nagkaroon ng anak. Eh kung mukmuk ka ng mukmuk pa, nagkakaroon ng kapalit. So nawalan ka na isang hanap buhay, get on with life. Find something to do that will give you another livelihood. Hindi yung magluluksa ka na magluluksa. Nawalan ka na nga, dodoblehin mo pa ang nawala dahil ayaw mong tigilan ng kaaalala yung nawala. Minsan lang nawala, kalimutan mo na magtrabaho kang mabuti para magkaroon ng kapalit. Pero kung ang buong buhay gagawin mo lang panghihinayang, pag-iisip, sobra-sobrang dumadami ang nawawala sa'yo. Dapat isa lang, dumami tuloy. Get on with life. Ang buhay po natin, dapat nakaposisyon tayo to receive God's blessing. Like gusto nyo magkaroon ng hanap buhay, kailangan masipag kayo, kailangan maganda ang attitude. Nakapwesto kayo na pag nagpamigay ng hanap buhay, mapupunta sa inyo. Gusto nyo magkaroon ng kaibigan, dapat nakabuka ang inyong bibig, nakangiti, at ang inyong mukha ay mapagkaibigan. Nakapwesto kayo to have friends. Ano ba ang pwesto nyo kanilalagyan ngayon? Yung dadaanan ng mga kidlat, mga dilubyo, mga apoy, asupre. Siyempre, may daan ang lahat ng bagay. May dinadaanan talaga yung mga apoy at asupre. Ba't ka doon tatayo? Di napasok ka. May dinadaanan talaga yung pagpapala. Kaya yun daw puno sabi, like a tree planted by streams of water, its leaves does not wither. It has fruit in season. Why? Kasi doon siya nakatanim sa tabi ng ilog. Hindi siya nakakaramdam ng tuyot. Ngayon, puno ka, doon ka pupwesto sa mabato, sa gitna ng mga tuyot-tuyot na parang, di lagi ka nalang araw-araw, ang problema mo, tubig. Doon ka ba naman nakalagay sa tabi ng ilog, di hindi mo yun pinoproblema.
So kung may mga pinoproblema po tayo mga kapatid sa buhay, paulit-ulit na problema, it's a matter of positioning. Saan kayo nakaposisyon? Halimbawa, lagi na lang kayo walang pera. Marami naman pera ang Diyos. Naniniwala kayo? Bakit yung iba wala? Saan ka nakapwesto? Baka nakapwesto ka sa gasta ka lang ng gasta, expend ka ng spend, walang nagiging kapalit. Mali ang pwesto mo, lumipat-lipat ka. You're spending more than you're earning. You're living beyond your means. Lagi ka siyempre walang pera. O kaya hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka nagsisikap. Hindi ka marunong magsikhay o mag-ipon o magtabi. Siyempre, lagi kang walang pera. Pero ang Diyos, meron. Ang tanong, bakit ka tuyot? Saan ka nakalagay? Lagi na lang halimbawa kayong malungkot. Bakit? Gusto ba ng Diyos na palungkotin kayo? Sabi niya siguro, pagdadalang tauhin ko nga yung nanay nito at paglaki, pag ipinanganak ka to, tatambakan ko na takot-takot na lungkot ang buhay nito. Ganun kaya ang plano ng Diyos sa atin? I don't think so. Bakit ngayon malungkot? Pwesto lang yan. Saan ka nakapwesto? Kung mahilig kang magtaksil sa mga tao, lagi kang nakakagalit, malulungkot ka talaga. Kung lahat ng nagtitiwala sa'yo, dinadaya mo, wina 1, 2, 3 mo, nabibisto ka, lumalayo sila sa'yo, malulungkot ka talaga. Kung lagi ang tao layo ng layo sa'yo, tingnan mo na yung sarili mo. Baka mayroong problema ang ugali ko. Paano ko ba ipinupwesto ang sarili ko? Dapat, lagi na lang ako nagiging malungkot. O kaya talagang mahilig ka at naghahanap ng lungkot. Ang pinapatugtog mo, mga punebre, mga nakakaiyak, manonood ka ng mga api-api, mga kawa-kawawa sa buhay, malulungkot ka talaga. Pwesto-pwesto lang yan. Kaya ang tanong, saan kayo nakapwesto? Ang Lord sends His rain both on the just and the unjust. Let His sun shine on both the wicked and the good. Pati nga yung mga wicked, nabe-bless eh. Yung pa ba kayang anak niya hindi mabless? Kung tatama lang tayo ng lugar. May mga babae, lagi na lang po ako nababastos. Ang babastos po ng lalaki sa barangay namin. Kung makalakad ka kasi para kang karitela. Halos bumulwak na ang kaluluwa mo dyan sa neckline mo, tapos magtataka ka pa. Nababastos ka. Siguro, bastusin ka. Titignan mo ang iyong sarili. Bakit lagi na lang siyang nadudukutan? May taong ganun. Pag may nadukutan siya yon. Pag may nawala ng cellphone siya yon. Nakakatiya kayo, burara. Dahil ba't may nawala ng cellphone, sino? Alam ko na. Huwag sabihin, si ganon, ano? Alam ko na. Hinilapag ko lang naman ho dun eh. Lapag ka kasi ng lapag. Hindi ka na nadala. So, nakapwesto ka eh. Nakapwesto kang manakawa, nakapwesto kang mabastos. Bakit tinamaan ang bala? Nang pumagitan ka sa dalawa, nagbabarilan. Tatamaan ka talaga. It's a matter of positioning. Bihirang-bihira yung hindi naman gusto mo nangyari lang, talagang akala mo mukhang aksidente. Kasi, meron tayong free will. Meron tao, lagi na lang pag nagtanggalan sa trabaho, siya yung tanggal. Anak, ikapitong trabaho mo na yan sa loob ng 2 buwan, natanggal ka na naman. Talaga hong, you and me against the world, mother. Masama ang mundo. Yung kaya yun, lagi kang huli, palasagot ka, tamad mo. Pag may nangyayari sa atin paulit-ulit, magtanong-tanong ka na, saan ba ako nakapwesto? Bakit ito nangyayari sa buhay ko? Kasi kahit naman umuulan, kung nando ka sa loob ng may bubong, hindi ka mababasa eh. Nasa pwesto-pwesto yan. So, do not wallow in sadness. Huwag niyong papalungkotin ang buhay niyo. Do not wallow in regrets, in frustration, and in bitterness. Marami dyan, ba't ang lungkot-lungkot mo? Hindi ko malakas inaalagaan yung nanay ko, namatay. Ang haba-haba ng panahon ng pagkakasakit, di mo inalagaan. Ngayon nakaburol, ngal ka dyan. Positioning. Diba? Hindi ka pa uuwi kung hindi patay. Bakit ba sa mga loob mo, hindi humakain-kain ng mga bigay ko mga juice, mga apple, at kung ano masasarap na prutas? Paano nung wala pang sakit sa lalamunan, hindi mo binibigyan? Ngayong inoperahan at nawala ng gana at saka kadala ng pagkain. Positioning, timing, mali. Love people when they are still around. If they are gone, get on with life. Hindi mo na pwedeng mahalin ang isang patay. Habang buhay, mahalin mo para pag namatay, di ka magsisi. Kaya ka naman nagsisisi kasi may sukat ka ipagsisi. Nagpabaya ka nung may oras kang mag-alaga. Hindi mo ginawa. Alam niyo, maraming tao, sobrang mabigat ang dala sa buhay kasi may guilt. Kasi may regret. Kasi hindi nag-iisip ng timing eh. May timing when to love and when not to love, when to give and when not to give. At napakahalaga yan. Ipinapanalangin natin ang isang tao, ginawa na natin ang lahat. O bakit ganyan? Magpahinga naman po kayo. Kasi nasa lamay, 3 araw na yung lamay, para na rin kalansay yung namatayan. Paano naman ako maglalamay?
mahinga na nga yung namatay, magpahinga rin kayo. Hindi naman ibig sabihin, nakabantay kayo dyan buong lamay. Nagbantay na kayo ng may sakit, tama na yon. Ngayon namang namatay na, ibigay nyo na sa Diyos, magpahinga naman kayo. Wala nang magagawa eh. Kaya dapat po ay tinitingnan natin hanggang saan. May magagawa, gawin. Pagka yun na ang dulo, tama na. God does not allow us to get into situations beyond our strength, beyond what we can bear. Ba't may nababali, ba't may nagbe-break, bakit may bumibigay? Kasi kinakaya nila ang di naman kaya. Binubuhat ang di dapat buhatin, binabalikat ang di dapat balikatin. Kaya sa kabila ng lahat ng pananalangin, na wala pa rin ang bata, God knows best. God knows best. Sino makapagsasabi kung yung batang yun ay lumaki, maging tampulan lang ng tukso buong buhay kasi sa sitwasyon, kung paano siya naipaglihi, masyadong questionable. Sinong makapagsasabi? Kung nag-contraceptive tong nanay, walang nangyari. Pagkatapos kung natuloy pala yun na ipinanganak ng buhay, baka may mga kapansanan. Sinong makapagsasabi? Ang alam lang natin, mas mabait ang Diyos kesa sa atin. Therefore, yung ginawa niya, yun ang pinakatama sang-ayon sa kanyang alam. Ang trabaho po natin, hindi sisihin ang Diyos, hindi tuligsain ang Diyos. Ang trabaho natin, isunod at isusog sa kalooban ng Diyos ang ating sariling kalooban. Huwag tayo makikipagtunggali sa Diyos dahil hindi naman tayo mananalo. At hindi naman tayo dapat manalo kung nakikipagtunggali tayo sa Diyos. Kaya sumunod. Kaya sabi ng panalangin, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Kung anong kalooban ng Diyos. Meron tayong strong feelings, we have strong opinions, we have strong likes and dislikes. But no matter how much strong that is, dapat willing tayong pag sumagot na ang Diyos, tapos na ang argumento. Sumagot na siya, yun na. Get on with life. How do you react to God's answer to your prayer? Kailangan po pag sumagot na ang Panginoon ng no, tama na. Kaya kailangan din naman marunong tayong makiramdam kung sinagot na tayo ng no. Pastor, 9 na taon ko na pong ipinapanalangin ito eh. Tulungan niyo naman ako manalangin. Sister, baka naman sinagot na kayo ng no, 12 taon pa lang. Meron kayong 7 taon na nasayang, kapipilit sa Diyos, hindi niyo naman kayang baguhin ang kanyang isip. So baka tama na yung panalangin na yan, tanggapin niyo nang sinagot na kayo. But of course, we need to pray for discernment. Kung ang sagot ng Diyos no na, wait. Ngayon, halimbawa, may hinihingi kayo sa Diyos, ang sagot niya, wait, ituloy niyo uli ang buhay niyo, hintayin niyo lang dumating. Tigilan niyo siya na kadadasal. Kasi kung sumagot na ng wait, hindi ba tao at may nagsabing, bigyan niyo po sa kanya, no, sige, abangan mo, hintayin mo na lang. Tapos araw-araw, katok ng katok sa'yo, text ng text sa'yo, di ba nakakayamot? So, makinamdam tayo, pag nanalangin na tayo, hindi ibinigay agad, dalawa lang ang choice nyo, wait, and in that case, get on with life and just wait, or no, lalo namang dapat ibahin nyo na ang ginagawa nyo sa buhay. Huwag pilitin ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Hindi natin siya kailangan kumbinsihin na maging mabuti. Hindi natin siya kailangan pilitin na maging mabuti dahil likas na sa Kanya yung maging mabuti. Kaya kailangan alam din natin kung dapat pa bang ipinapanalangin to o hindi na. Meron po kaya sa atin ngayon, mga kapatid, na wala kayo ngayon dito. Kahit nandyan yung katawan nyo, wala kayo dito, pero yung diwa nyo nasa nakaraan pa. Wala pa kayo rito sa ngayon. Nasa 1962 pa kayo. Mga what if? Mga natali na tayo sa nakaraan. Wala tayo sa katotohanan kasi ang iniisip natin, what if? Dapat hindi ganito ako dapat mayaman na kami noon nasunugan lang kami. Dapat hindi ako talaga ganito. Ganyan ka nga ngayon Diba? So tama na yung mga dapat hindi ganito. Gusto mo magpayaman ka uli, magsikap, magtrabaho. Dapat hindi ako nawala ng nobyo Ayan, 42 na ako. Hindi pa ako medyo put yourself in the market. Diba? May classified ads naman. May mga singles club at kung ano-ano pa. Gumawa ka ng paraan. At kung talagang wala pa rin, hindi wala. Yun na talaga yun. Hindi yung habang buhay. Ito 30 anyos ka na, nag-iisip ko, ano kaya nangyari kung sinagot ko noon si Carding? Wala na si Carding. May asawa at 7 anak. Nakakatatlong hiwalay na. At huwag mo nang isipin siya. Tapos na. Do not live with regrets and sadness. Bawat araw mahalaga. Kung meron tayong araw ngayon na nagkamali tayo,
Tapos bukas, yun ang iisipin natin. Sa makalawa, yun ang iisipin natin. Lugi tayo ng mga bukas na yun at makalawa, nasayang din sila dahil sa isang araw na nasayang na. Kung meron na kayong isang nasayang, isara nyo na yung chapter na yun, tama na. Huwag na kayong magsayang na mga darating pa. Kaiisip nun. Dumadami yung nasasayang eh. The ministry of the Lord, the ministry that He has given to prophets, to some of them, and at times also, is a ministry of comfort. Isaiah 61, verses 1 and 3. The Lord has anointed me to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. Ang buhay is a gift to be enjoyed, not a problem to be solved. Sabi nga isang sticker na nakita ko sa isang pinto. Hindi yan isang problema ang dapat lutasin. Isa yan na bigay, regalo ng Diyos ang dapat enjoyin. Don't cry over spilled milk. Na-spill na yon, tama na. Don't spill your tears. Dumadami ang lugi. So what do we do, brothers and sisters? Whatever your request is, kung anong pinapanalangin nyo, pray hard before God answers. Then relax after God answers. At ituloy ang buhay. Kung meron man tayong mga ipinananalangin ding mga mahal natin sa buhay, Lord, huwag po siyang kunin, huwag po siyang kunin. Eh, kinuha na, tapos na ang panalangin. Isuko na sa Diyos. Refresh yourself, put on new clothes. Anoint yourself with balm or ointments. In other words, magikauling pleasant, ready to live again. Huwag tayong maging slave ng mga lumipas ng pag-ibig, mga lumipas sa pagkakataon, mga natapos ng mga chapter, mga pangakong di natupad. Meron laging future. We don't know what the future holds, but we know who holds the future. His name is Jesus. His name is Jesus. Therefore, the future can be beautiful. But like the past, the future can also be uglified. Pwedeng papangitin. Kung pangit ang ating pananaw, pangit ang ating gagawin, papangit uli. Pero pwedeng pagandahin. Maganda ang balak ng Diyos para sa atin. Balak niya tayong bigyan ng kasiyahan, kahulugan sa buhay. Pero dapat tayo nakasurrender sa kanyang will. Nagkaproblema si David kasi nilabag niya ang utos ng Diyos eh. At pagkatapos, nung maisip niya yon, nanalangin siya ng nanalangin, hindi ibinigay ang gusto niya, tinanggap niya ang sagot ng Diyos. Meron po ba kayo na di matanggap-tanggap na sagot ng Diyos? Meron mang bahagi ng ating buhay na nakikipagtunggali tayo sa Diyos ngayon, hindi dapat ganito to. Nandiyan na eh. Ang dapat, tumayo, magbihis, maghilamos, maligo, pabanguhin ang buhay para lapitan ang grasya. Anoint yourself with lotions, eat, worship the Lord, and do the right thing. Hindi pa huli. Habang may buhay ang tao, may pag-asa siya. Hindi pa huli. Kasi may panahon. At ang Diyos ng panahon. Ama naming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Salamat maaari kaming matuto sa kasaysayan ni David. Kami mga tulad niya na mga nawalan, ituro niyo sa amin ang lubos sa pagtitiwala sa inyo. Na kung kinuha niyo at nawala na, Panginoon, that we should get on with life. Dahil marami pang pwede kayong ibigay. Tulad niya, binigyan niyo pa ng anak na si Solomon. Marami kayong pwedeng ibigay na kapalit sa mga nawala sa amin. Maaari kayong magpagaling ng mga sugat namin, magpahilom ng aming mga karamdaman. Maaari kayo, Panginoon, magbigay ng mga taong kapalit ng mga taong nawala na sa aming buhay. Walang imposible sa inyo. Ituro nyo sa amin. Na hindi ko mo namatayan na kami ng magulang, ng anak, ng asawa, ng kaibigan, parang wala na rin kwenta ang buhay namin at gusto na rin naming mamatay. Lord, ituro mo sa aming kadayaan ito, pandaraya ng kaaway. Na ang buhay ay handog nyo. It's a gift. Therefore, lagi kami dapat ganadong mabuhay. Laging gusto naming habaan ang buhay na ito at hindi wakasan at iksian. Ituring mo sa amin, Panginoon, ituro nyo. Huwag kaming matali sa mga nakaraan, sa mga tao ng nakaraan, sa mga bagay ng nakaraan. Dahil kayong may hawak sa aming kamay at inaakay nyo kami patungo sa kinabukasan at may maganda kayong plano para sa amin. Ituro mo sa amin, Panginoon, to be free from the memories of the past. Especially if we get imprisoned by such memories. To live again, to have life again. Because Jesus is life.
You are life, O Lord, and you are truth, and the truth sets free. Ipakita mo sa amin kung may mga naging Diyos-Diyosan kami sa aming buhay, maging kapwa-tao, bagay o ideya o kalagayan sa buhay. At ito mapalitan namin ng tunay na Diyos, kayo lamang. Lord, sa may mga pinanghihinaan ng loob, sa mga may mga masidhing pangangailangan ngayon inilalapit sa inyo, turuan nyo kami how to pray according to your will. And once you have answered, teach us to accept and to worship you. Na huwag kami magtatampo sa inyo dahil yung gusto namin hindi natupad. Yung kagustuhan nyo ang mangyari sa aming buhay. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, magbulay-bulay tayo. Kung meron tayong ayaw ibigay sa Diyos, pinanghahawakan natin na alam natin gusto niyang kunin, ibigay natin. At kung meron naman siyang ayaw ibigay sa atin, huwag na nating pilitin pa. At kung may nawala na sa atin noon, let's get on with life. Ituloy natin ang buhay. Habang binibigyan tayo ng mga araw, mga oras, mga buwan, may layunin pa ang Diyos. May layunin pa. Be healed by the power of the Lord Jesus Christ. Be healed of your wounds through the power of the Holy Spirit. Find beauty in life. And if your life is very beautiful now, pray that you may help beautify someone else's life, which may not be as beautiful. The Lord blesses us so we can receive, but also so that we can be channels of blessings to other people. Be with the Lord. Be with the Spirit of God. May we find comfort and healing and joy in the embrace of the Lord.